Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin po ngayong sisindihan ang ikalawang kandila ng korona ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ng liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng banayad na pusong bukas sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Kapayapaan sa aming puso, sa aming tahanan, at sa aming komunidad. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayang bihag sa Babylonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa
Mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na ihango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at patayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakailanganin sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At patnutubayan ang tupang mga tupling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig mamula sa poon ang salita. Sinabi niya ang malingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagparangay sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapat at pag-iibigay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa taas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang mga madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita,
ligtas kami sa Lilika ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya kayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat, Tol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan, mga pinakamamahal. Sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Di pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa iyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at magbalik loob sa iyo, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit sa araw ng Panginoon ay darating ang tulad ng isang magnakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam. May nakakapangilabot na matutupok ng araw, buwan at mga bituin. At ang lahat ng lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas lahat ng bagay. Talaga na ninyo sa kanyang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian sa katarungan. Kaya nga, mga minamahal namin, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo
ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko, ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at ating pong nasindihan na ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. At ngayon, kung maalala niyo po, ang sinabi sa atin ni Kristo nung nakalipas na linggo, tayo po ay dapat maging handa. Hindi maghanda, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi maghanda ng kung ano-ano mga bagay, bagamat ay hindi natin sinasabing bawal yung mag-decorate, bawal maglagay ng mga parol o kung ano paman, kundi ito ay ilan lamang sa mga simbolo na makakatulong sa atin para makapaghanda tayo. Maihanda natin ang ating mga sarili sa kung sino ang darating. So naghahanda tayo sa paparating. Malinaw ba? Kaya ngayon, sa ikalawang linggo natin, ipinapakilala sa atin ngayon si Juan Bautista. Ang sugo, sabi nga po dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Tagapag-announce, ang tinig, ang boses na magsasabing ihanda ninyo ang ano yung pinagsisigawan niya? Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Kaya sabi ko kanina, hindi masama yung mag-decorate tayo. Ayun, marami sa labas, yung mga plaza, mayroong mga pailaw, talagang nagiging masaya. Yung kumbaga atmosphere, yung simoy ng hangin ay talagang damang-dama mo ang Kapaskuhan. Pero yung sinasabi sa atin, at pinaggigiitan, baka kasi maubos yung oras natin sa mga external na paghahanda, pero yung kalooban natin, makaligtaan natin. Mapapagod lang tayo o mapapagod tayo sa kakahanda, pero pag dumating yung pinaghahandaan, wala na tayong energy, wala na tayong lakas. Sabihin nyo nga po, Juan Bautista. Malinaw kay Juan Bautista, sana ito rin yung makita natin. Hindi tayo ang bida. Si Juan Bautista ipinapakilala sa Ebanghelyo ngayon, pero hindi siya ang bida. Ipinaghahanda lang niya yung tunay na bida sa darating na mga araw na hinihintay natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Hindi tayo ang sentro ng pagdiriwang na ito para magmukmuk ka dyan o magwala ka dyan o maglungkot-lungkutan ka dyan. Hindi ito para sa iyo. Tayo ay pinapaalalahanan na mayroong darating, hindi ikaw. Bakit ba lahat parang nakasentro sa atin? Ano yung susuotin ko? Saan ako bibili? Ano yung kakainin ko? Lahat patungo sa atin, sa sarili. Ano yung matatanggap ko? Lahat nando doon . Wala doon sa sino yung magbibigay sa atin ng pinakakailangan natin. Yung magdudulot ng kapayapaan, yung magdudulot ng pag-asa sa atin. Inatatandaan na natin yung masyadong ginugugol ang ating lakas, panahon, maging ang resources natin para sa sarili. Ano bang sinasabi lang sa atin? Ano bang paghahanda ang sinasabi sa atin?
iniisip mo na ba sino ang kailangan mong patawarin? Iniisip mo ba kung sino yung dapat mong hingan ng tawad? Lalo tigin, iniisip mo ba na ano ka haharap sa Diyos para humingi ng tawad bago man lang sumapit ang kanyang kapistahan, ang kanyang kapanganakan? Na sana nga, inaasam natin, sana bumalik na siya uli yung pangalawang pagdating niya. Para talagang maging kumpiyansa tayo na okay tayo, haharap tayo sa Diyos na handa tayo. Hindi handa yung mesa, hindi handa yung bahay. Higit doon ay handa ang ating pagkatao. So, pinaghandaan na ba na pagdating ng Panginoon sa mga nagsasama na hindi pa kasal, kasal na kaya kayo pag dumating ang Panginoon? Inaisip ba na kapag dumating ang Panginoon ay natanggap na natin yung mga sakramento na dapat nating tinatanggap? O wala pa rin? Saka na. Pero abalang-abala tayo sa pakikipagsiksikan dyan sa Divisoria, sa mga malls, abalang-abala tayo dyan. Mag-isip na mabuti, ha? Kasi baka mauwi lang sa wala ang lahat ng ating kinaabalahan o kinapapaguran. Sana iba yung maging Pasko natin ngayon. No? Na talagang maging Pasko. Ibig sabihin, maging mapayapa ka sana talaga pagdating ng araw ng Kapaskuhan. Dahil pinaghandaan mo. At asahan mo po, may mararamdaman kang kakaiba, lalo tigit yung peace of mind kung talagang nakinig ka at talagang kikinggan mo ang paanyaya ni Juan Bautista sa ating lahat na maging handa tayo, maghanda tayo ayon sa hinihingi sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo, tanging tagapagligtas. Nalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtagpa at totohanan ng mga namumuno pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan nagdudulot pagkawatak-watak ng Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin
para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Narito ang aming ang alak at tinapay sa isang ng bunga ng aming pagpapagay. Handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad. Buhay namin pagsisikap, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa iyo lamang. Kauri-uri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkaluwaan. Paspasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kasaglapan, ika'y aming tinatawagan.
kami wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Pangako mo'y tutin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo ay magkakaroon ng second collection tuwing Sabado sa ika-6 na gabing misa at sa lahat ng misa sa araw ng linggo. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ang tulong ang iyong punong siyang kailangan sa pagkatuloy ng ating simbahan. Ang gantipunin ka punang biyayang yayay na'y dire ng soledad ang siyang magbibigay. Sa ating simbahan maraming kailangan na maisaayos ng lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong ang iyong at siyang kailangan sa pagkatuloy ng ating simbahan. Ang gantipunin ko at biyayang tunay na'y dire ng soledad ang siyang magbibigay. Ang tulong ninyo punong siyang kailangan sa pagpatuloy ng ating simbahan. Ang gantipunin at biyayang tunay na'y dire ng soledad ang siyang magbibigay. Mga paanyaya, sa ika-12 ng Disyembre ay ang kumpilang bayan, edad 12 pataas. Ika-15 ng Disyembre ay ang simula ng ating simbang gabi sa mga barangay na sakop ng ating parokya sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-16 naman ng Disyembre ay ang Misa de Gallo sa ika-4 at kalahati ng madaling araw sa ating parokya. Sinisimula na rin po natin ang pag-aalay ng mga Christmas balls sa bawat misa ngayong panahon ng Adbyento. Sa mga nais mag-alay, makipag-ugnayan lamang sa harap ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Muli, maraming salamat sa lahat ng inyong mga donasyon, tulong, mga pledges itong nakalipas na buwan ng Nobyembre. At ngayon po, pasok na tayo sa buwan ng Disyembre at looking forward po ulit sa inyong mga pagsuporta sa mga gawain natin, lalo tigit sa nalalapit na Kapaskuhan at kapistahan ng Mahal na Birhen ng Solidad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang